Magandang araw no sa mga manonood natin dyan ng Paul Computer YouTube channel. Okay, so ang tanong, no? Kaya ba mag-generate ng electricity ang magnet? No, yung permanent magnet. Yan kasi yung tawag diyan eh. Permanent na magnet siya. Okay. Okay, so bali reaction video sana no yung gagawin ko, pero naisip ko na tutorial na lang, no? Kasi gusto ko gawa ng video no yung napanood ko, ay tuturo ko sa inyo kung paano gumagana ang electromagnet. Okay, tsaka ipapakita ko sa inyo kung totoo nga ba na nakapag-generate ng electricity yung magnet, as in magnet lang talaga. Okay, alam mo kung gumagamit ka ng computer, kailangan na maintindihan mo kung paano gumagana ang electromagnet. Okay, yung electromagnet no ay makikita niyo yan sa mga blower fan ng inyong computer. Okay, nasa kuwan yan, nasa blower fan kasi kuwan yan eh, isang electromagnet na device, no? Makikita niyo yan sa inyong power supply ng inyong computer, processor at sa exhaust fan, no? Sa casing na siya ring nagsisilbing cooling system ng inyong computer. Okay, pumalya lang yan or bumagal yung ikot, ay naku, masisira yung computer nyo. Okay, kadalasan nga na doon nakikita ko sa comment section yung power supply nasisira. So siguro marami sa atin hindi na nililinisan or nilalagyan ng oil yung blower fan doon sa power supply, no? Natakot siguro yung iba, pero huwag kayong mag-alala, no? Tuturo ko yan sa inyo. Okay, so sa video natin ngayon gusto kong gayahin no yung napanood ko sa YouTube. Gusto kong ipakita sa inyo kung totoo nga ba na nag-generate ng electricity yung simpleng permanent magnet lang, no? Walang hindi sinusuplayan ng electricity at wala kahit na human force or ano, wala. So ito yung mga inihanda ko no sa paggawa ng video. So napakahalaga na maintindihan ninyo yung electromagnet, kasi isa sa mga parts na ginagamit natin sa ating computer no, ay yung mga blower fan na yan, no? Mga electromagnet yan na nagsisilbing cooling system ng ating computer. Okay, so simulan na natin. So yan yung mga ginagamit kong no, mga tools at mga yung mga PDX na wire. Okay, digital multimeter, no? Tapos light bulb. Yan, 5 watts na LED light bulb yan. Okay, so ayan, dalawang magnet. Nakuha ko yan sa speaker ha, baka magtanong kayo, yung mga maliliit na speaker. Ayan, so yung magnet natin may dalawang side yan. Yung isa ay dumidikit at yung isa ay
pumapalayo, no? Yung makikita niyo yung puwersa, no, sa magnet na pumapalayo at dumidikit. Yun ang tinatawag na magnetism. Okay? Or nagsisilbing kwan siya, current. Okay, so yan. Kakailanganin natin yung wire na PDX. Tapos ibabalot natin siya sa kwan, sa magnet. Yan, tingnan ninyo. So bali gagayahin natin yung napanood ko. Okay, tingnan natin kung yung simpleng permanent na magnet na yan ay kaya niyang pailawin yung LED light bulb, no? Na hindi sinusuplayan ng kuryente or electricity, or wala man lang, kahit walang force, walang human force, no? Lagi ninyong tatandaan na ang electromagnet ay pinapagana yan ng electricity o kuryente. Okay? So very impossible na yung simpleng magnet lang, permanent magnet, ay makapag-generate siya ng electricity or kaya niyang pailawin yung light bulb na yan. Okay? Pero yung electromagnet, okay, naniniwala ako na kaya niyang mag-generate ng electricity. Okay? Later tuturo ko yan sa inyo. So magkaiba yung simpleng magnet lang at doon sa mismong electromagnet. Okay? So ayan na. So yung bawat dulo ng wire, no, PDX na wire, babalatan ninyo. Kasi yan yung nakita ko sa video eh. Free energy na daw yan. Free energy. Okay, so yan yung ginawa natin, ano? Babalutin natin ng PDX wire yung magnet. Tapos ayan, meron akong hinanda dyan, ano, ididikit lang natin yung dalawang wire. Yan. So wala nang wala nang soldering iron. Kahit yan lang, meron ng kwan yan. Kahit na i-twist lang ninyo, meron ng contact yan. Kita ninyo, kinakamay ko lang, hindi man lang ako nakukuryente. No? Kasi DC voltage lang yan, hindi siya hindi siya AC. Yung mga AC kasi 220 yan eh. Mga 110, 220, mga AC voltage yan. Pero minsan, no, nakikita ko sa mga video na merong nakalagay na label na 220 volts. Sipin mo yun, ha? Mataas yun. Paano kaya makapag-generate ng electricity yung magnet lang na ganun kataas? Okay, no? So ayan, nilagyan ko na lang muna ng para madali tayo, no? Nilagyan ko ng rubber band. Okay, so try natin baliktarin, ano? Ayan, tingnan mabuti.
Baka sabihin niyo merong mga maliliit na kuan dyan na wiring. Okay, klaro ha. Oh, yan, binubuhat ko na nga sa kamay ko. Oh. Okay, ngayon ay try natin na pailawin yung light bulb na yan gamit yung isa pang magnet. Okay. Yung magnetism kasi daw yung nagpapailaw doon sa kanya. Yung magnetism. O, ayan. Ayaw umilaw. Tingnan natin yung kabila. Yan, yung pinapalayo niya. Yung merong force kasi yan eh. Yan. O, umilaw. Di ba? Ulit, ulit. Ididiin pala. Kasi kapag malayo, ayaw. O, yan. Umilaw. Lakas pa nga eh, no? Lakas ng ilaw niya. Diba? Oh. Pag binaliktad, wala. Wala. Oh, parting dumidikit. Pero yung sa part na yung papalayo, meron kasi siyang puwersa eh. Yung tinatawag na magnetism. Meron siyang puwersa. Iyon. Diba? Nilaw. Yan. Okay. Dinidiin ko kasi malakas eh. Malakas yung magnetism ng magnet na yan. Okay. Ayan. Nakita niyo ha? Oh, wala. Binubuhat ko pa nga eh. Oh. Saan siya kukuha ng electricity dyan? Try naman natin na buksan yung socket. Yan. Tingnan natin yung socket sa loob. Di ba? Malinis. Malinis. Okay. So, ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano napapailaw ng simpleng magnet na yan. No, yung LED light bulb. No? Kuan kasi yan eh, 5 watts, malakas. Malakas yung ilaw niya, 'di ba? Nakita niyo? Kahit ako na-amaze ako nung nakita ko yung video. Tapos nakalagay doon, free energy. Sabi ko, wow. Kaya nagtaka ako kasi imposible kasi na makapag-generate ng electricity yung yung magnet lang. Ayan. Papakita ko sa inyo. Okay? Lagay niyo yung multimeter niyo sa volts, 20 volts. Okay? Ayan, meron tayong probe black at saka yung sa ground na probe, yung pula. Wala. Ayan, walang reading. O, kahit sa magnet. Tingnan niyo sa magnet, tingnan niyo. Kapag dinidikit natin yung dalawang probe positive at negative sa magnet, wala siyang walang reading sa voltage. Di ba? So, buksan natin yung yung LED light bulb, kung ano yung makita natin sa loob. Ayan, papakita ko sa inyo. Tulad ng sinabi ko kanina, yung electromagnet ay pinapagana yan ng kuryente. Diba? O ayan, meron siyang battery pala dun sa loob. May battery. So merong electricity na lumalabas. Tingnan natin kung ilan yung voltage na lumalabas. Ayan yung nagpapailaw dyan sa bulb na yan.
Nasa kwan yan eh. Usually na makikita ninyo sa mga flashlight yan. Nasa 4.2 yata yung maximum na voltage na abot yan kapag na fully charge ninyo. So yung mga ganyang battery, rechargeable yan. Pwede siyang nare-recharge. Tingnan natin. Lagay ninyo sa 20 volts ha. Tapos yung kuha ninyo, ilagay ninyo sa terminal ng battery, red sa red at saka black sa black. O ayan o, 4 volts yung inaabot niya. Naka full charge pa yata yung battery na to. 4.1 volts siya. Diba? Isipin ninyo, 5 watts. Kaya na-amaze ako eh. Binili ko yung light bulb na yan. Siyempre yung purpose ko ay para content natin dito, para turuan kayo. Pero at the same time, siyempre gagamitin ko yan dito sa amin tuwing mag-brown out. Diba? Subukan natin kung matibay nga siya, kung tatagal siya. Ayan o, kinakamay ko lang o. Hawakan mo lang kasi sa kamay mo yung terminal niya eh. Ayan o, yung socket ng kwan, yung ng light bulb. Umiilaw na siya. Diba? Yan. Rubber band lang yung ginamit ko. So ayan, nakikita ninyo. Wala. Di ba kayo nagtaka na hinahawakan ko lang, hindi ako nakukuryente? 220 volts yan. Kanina pa ako na kuryente, di ba? So hindi kasi DC voltage lang yan. Pag sinabi mong DC voltage, usually makikita ninyo sa mga battery, mga lead acid battery, mga disposable battery, yung mga binibili natin. Yan. Pero kapag AC na, nasa kuha na yan, nasa outlet na inyong bahay, sinasaksak na. Yan yung mga AC. Okay? Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo, no? Kung kaya nga ba mag-generate ng electricity, no? Yung electromagnet. Pag sinabi mong electromagnet, yung kwan, yung metal rod, no? Binabalutan siya ng wire. Okay? So ayan, magnet kasi yan eh. 'Di ba? Meron tayong dalawang magnet. O, papakita ko sa inyo. Okay, so meron tayong ditong dynamo, no? Yung dynamo na yan ay halimbawa ng isang electromagnet. Okay? Yung electromagnet, no, kapag nag-supply tayo ng electricity, yung metal rod na yan, no, na pinapaikutan ng wire, ay nagiging magnet. Okay? So doon sa loob ng diyan sa loob ng dynamo na yan, meron ding magnet diyan. So kapag naging magnet din yung metal rod, no, na pinapalibutan ng wire, doon nagkakaroon ng magnetism. Okay? So yung ganito yan, no? Yung magnetism, no, sa electromagnet ay puwersa yan. Puwersa yung nabibigay niya. Hindi siya nakakapag-generate ng electricity. Kaya yan, no, nakita niyo, puwersa siya. Yung magnetism ay isang puwersa. No? Hindi siya pinagkukunan ng electricity. Okay? Pero yung electromagnet,
Kapag sinuplayan mo ng electricity, doon siya nagiging magnet. Kaya nagkakaroon siya ng puwersa. Kaya napapaikot niya yung ating mga electric fan, no, yung mga ginagamit nating mga drill, diba? Lahat ng mga umiikot. Yan. So ngayon ay papakita ko naman sa inyo kung paano mag-generate naman ng electricity yung electromagnet. Okay. Gamit naman yung puwersa ng tao. Bali ikaw yung magpapaikot sa kanya. Kakamayin mo. Paikutin mo yan siya doon. Oh. Ayan, di ba? Merong voltage na lumalabas. Kasi yung metal rod, yan, yung hinahawakan ko, di ba? Pinapaikot ko, pinapalibutan siya ng wiring. So, yung metal rod na yan na pinapaikutan ng wiring, kapag inikot ko yan, nagiging magnet siya. Okay, tapos nagre-react siya doon sa magnet din na nasa loob na yan. Kaya nakakapag-generate siya ng electricity. Okay? Pwede rin yan makapag-recharge ng mga battery. Diba? Okay, so ngayon ay balikan natin yung tanong dito sa video na to. Totoo ba na nakakapag-generate ng electricity yung simpleng permanent magnet lang? O, diba? Hindi kayo nagsusupply ng electricity or wala kayong talagang ginagawa na force. No? Nakakapag-generate ba siya yung magnet ng electricity? So ang sagot dyan ay no, hindi, imposible. Okay, yung electromagnet kaya niyang mag-generate ng electricity, okay, pero yung permanent magnet alone, permanent magnet lang, ay hindi po pwede makapag-generate ng electricity. Hindi niya pwedeng pailawin yan or ano mga okay. So dito na nagtatapos itong ginawa nating video. Sana ay mayroon kayong napulot na aral, no, patungkol sa electromagnet. Okay, bye bye. Okay. Ako yan, ha. Hanggang sa susunod naman nating pagkikita. Bye bye. Electromagnet, galing nito. Yan, oh, papailaw. Na-amaze talaga ako. Galing. So kung gugustuhin talaga natin, marami tayong magagawa, diba? Okay. Bye bye.